Motos and Pulo Battle MCs. Sino mas magagaling? Akata tuluyan na nagpaalam sa battle rap at Jonas na pamura ng ilang beses sa galing ni Looney. So tara. Ang Motos at Pulo nga ang dalawang liga na nagiging stepping stone ng mga gustong makapasok ng flip top, kaya di maiwasang pagtalunan ito sa comment section kung sino nga bang mas magagaling na MCs. Kaya dito mas alamin natin kung sino nga ba. Dalawang champion ng magkabilang liga na Pulo at Motos ay nakakuha ng slot para sa special pick noong nakaraang taon. Ito ay si Laxartis at Charisma. Laxartis champion ng titulo 2022 at undefeated pa din hanggang ngayon. Panyan, wala raw kwentang tatay si Baltz. Hala, intindi ko naman yung intention. Pero para isali pa yung anak niyang may sakit nun, tong pre, di ko gets yun. Para lang magka-angle sa battle, yung toddler, dinamay mo pa. Engineer, giatay. Pues kahit ilang dugo pa ng bata ialay, ang structure mo hindi titibay. Yeah, you must feel the fucking guilt and remorse, bro. Sinamahan ko na ng punto kada lines, parang Morse code. Tirahan mo na low blow. Di ko malaman kung lesbian o homo. Kala ko ba Charis, pyramid? Bakit ito hindi na nag-grow? Undefeated daw siya. Puta, nakakatawa ka, pre. Di pa raw pinapanganak yung tatalo sa kanya. Magkasing edad lang kami. Charisma, isa sa heavy hitters ng Pulo. Finalist ng titulo. Sa Motos naman na nakapasok ay si Class G, champion ng unang pedestal. Kala ko pa naman pag taga-Pasig, henyo, may M-site, melons dyan. Ba't ito tagal na sa may bunga, hindi pa din hinog yan? Tapos sa Pasig, feeling legend pa yan. Yung skill pang low level naman. Kung wala ngang M at L sa lugar nyo, malamang nag-ML ka lang. Kaya sa debut battle nila sa flip-flop ay Champ vs Champ agad ang pinagtapat ni Enigma. Laxartis vs Class G. Naging one-sided ang laban dahil hindi malinis ang performance ni Laxartis. At speaking of gods, kung sa all gods ni GL kayo ngayon naiengganyo, di nyo pansin lumalabas mga bagong demonyo. Kaso palugi na raw yung flip-top. Ganyan ba pinagsasabi? Paubos na raw kasi magagaling sa flip-top. Guess what? Parating pa lang kami. Parating, nagkalat ka nga lang, tanga-tanga. Parating, lalo na naman magagalit si Apex niyan. Prince, kampiyon ng titulo 2023. Pero tinalo siya ng Botos Boys, Mirage, Nego G sa 1 minutes. At ito nga lang debut niya sa flip-top kontra Hespero. At Andros vs Casper sa nakarang Zoning 17. Mismatch ang nangyari. Si Charisma nga lang nagpatuloy sa flip-top dahil si Dax ay pinag 1 minutes matapos matalo kay Class G. Giging student, nagkapubo endorsement, nakitaan ng improvement, ikaw tinalo mo yung Harlem, di ka naman nagkaroon ng movement. Tangin to, pag may mga laban po, pag yung kalaban niya bumabanat, lagi nang iilang, ayun, parang ganyan. Lagi nang gagano. Gilig mo mang ilang, no? Tangin to, panoorin nyo lahat ng battle. Puro siya distraction. Para kang serendon sa lahat ng video, ang dami mong reaction. Pero hindi nga maganda ang unang 4 na laban niya. Dahil sa 4 na laban ni Charisma, isang beses pa lang siya nanalo. Kontra Onyx pa. Siya din ang una nagbigay ng panalo kay Bagsik. 4-1! Magingay! Para kay Bagsik! Motos MCs naman, medyo mas angat na dahil dalawa na sa kanila nakasali sa Isa Buhay ngayong taon. 3D at Class G. Sa kabilang balita naman, nirib nga ni Jonas ang laban sa pagitan ng Team LA at Crazy Mix Basilio. Napabilib nga siya ng gusto kay Looney sa mga bars at jokes na binitawan nila. Napamura pa nga siya ng ilang beses. Boosterismo. Sobrang tanda mo, meron kang video kung paano pinako sa krus si Cristo. Putang ina, may video ka pala nung kayo, Dave, ha? Panood ako nun, ha? Pag sa taping natin, manood mo sa akin yun. Aminin mo, maikli na yung PC mo. May mantika yung ihi mo at 2 dekada na kayong hindi nagkikita ng TV mo. Lord TV! Putang ina, 2 dekada na, no? Siya. Ano ba amoy ng kilikili ni Basilio? Wala, ang baho lang naman. Para ka na traffic sa tabi ng truck na puro baboy ang laman. Kaya hindi mo... Tang inang multis yun, no? Galing! Galing yung jokes na yun.
Ano bang amoy ng kilig? Sa beach. Nung huli namin battle, hindi talaga kami nag-practice. Promise, mamatay ka man. 50% lang yun ngayon, 80% lang naman. Kasi ang ganitong klaseng labanan, bihira lamang masagawa. Makulay laban sa masagwa, mahusay laban sa naganda. Humalas na talaga at kami pa ang pangalawa na nakabangga. Payatot laban sa mataba, binata laban sa matanda. Speaking of Tang inang galing nung ano na yon, galing nung pagkukumpara na yon. alam niyo ba kung ba't siya yung tinaguriang pinakamatawang nagdodouble time sa Pilipinas? Bakit? Pag dumadaan to sa harap ng telebisyon, 3 patalastas ang lumilipas. Putang ina pag dumadaan sa television. 3 patalastasan lumilipas. Kaya panalo na kami. Alam niyo ba kung bakit? Oo, alam ko kung bakit. Kasi itong mga kalaban natin ang bobobo at ang papangit. Ang boboring, ang babaho, ang bababa, walang talent. Sa ermitanyong panay gutom at isang hirap sa pagdadayet. Maliligo kayo sa amin ng mga mura at panlalait. Kaya pag nanalo kami ngayon, Alam niyo na kung bakit. Time! Grabe, putang ina, lakas din ang round 1 nila Looney. Multis, putang ina sa jokes, may mga bars din. Isang double timer na ka-partner, old timer na gamit mga lumang first na pang cipher. Oh, PCT sakit mo sa'yo Alzheimer. Mas maitim ka pa sa costume ni Mask Rider. Parang Anderson Silva versus Scott Steiner. Mukha kang bus, ikaw mas mukha kang bus driver. Hindi kami nagbibir dahil sa Budweiser. Kami ay VIP, kayo ay outsider. Parang Magic Sing versus Sennheiser. Parang Tricycle versus Dodge Viper. Ikaw ay fast timer, pero walk writer. Puro rat-rat kami, isang shot clock sniper. Lahat ng anggulo. Putang ina mo. Yung multis, tsaka yung sulat. Grabe yun, putang ina. Tapos ang lakas ng putok. Kasi tanghaling tapat, nasa harap ng munisipyo, nagrarap pero pang video, pinaglalaban yung prinsipyo. Tangina, imbis na puro welga ka, magsikap ka sa buhay. Madali lang magreklamo, mahirap magpatunay. Kasi mga bara na... Putang ina mo. Isa yun sa mga gusto kong binitawan ni Looney rito. At sa uling balita, nasaksihan nga natin ang evolution ni Akata sa rap battle scene. Mula sa nilalait na Nico hanggang sa pagbabalik nito bilang Akata dahil sa pagiging prangka nito sa battle rap, nagustuhan siya ng mga tao. Kaya naging maganda ang karir ng pagbabalik niya. Kaya mas lalong naging marami ang nag-abang ng battle niya. Pero ito nga lang sa video na ginawa ni Akata. Sinabi niya ang laban kay Sixter ang huli niyang laban ngayong taon. Gusto muna daw niya mag-focus sa ibang bagay. Talagang hindi din biro ang pagiging battle rapper. Ganun pa man, sana'y makita pa din natin bumatil si Akata sa mga susunod na taon. Dahil siya ang nagbigay ng bagong flavor sa battle rap scene. Hindi ako makatulog. Ay, ito yung after effect ng battle rap. So, ayun, alam ko na sa sarili ko na kahit anong pilit ko matulog, it won't work because my brain is still active. My brain wants me to produce something from nothing, like the bars, metaphors, etc. Yun nga. At alam ko na mamimiss ko yung battle rap. But yes, yun muna siguro. Yung laban ko muna ay Six Threat ang dulo ng taon na to dahil I need to focus for bigger things, for more important things. Out in battle rap. But gusto kong pasalamatan lahat kayo nanonood ngayon at patuloy na sumusuporta at naniniwala sa isang Akata. So yun nga, para pagpagin itong... So kayo ba, isa ka din ba sa nalulungkot sa pahayag na ito ni Akata? O isa ka sa magiging masaya dahil sa pag-alis niya? Kung ano man ang sa loobin mo, comment mo lang sa baba na mapag-usapan natin yan. So yun lang, God bless.